saksihan. Bilang ng insidente ng sunog sa Metro Manila ngayong buwan lang ng Disyembre, umabot na sa 107. Nunog na hilera ng tindahan ng mga paputok sa Olongapo City, 6 katao sugatan. Mga hinihinalang sangkap sa pampasabog, tinangka umunong ipuslit sa isang super ferry na biyaheng Zamboanga. 5 suspect arestado sa tulong ng bomb-sniffing dogs. Oil price rollback, New Year's gift ng mga kumpanya ng langis. Fireworks display ng bansang Australia, wagi sa katatapos pa lamang na World Pyro Olympics. At sa side trip, ang modernong kanyon ng mga Caviteño isasabak sa pagsalubong sa bagong taon. Higit pa sa mga balita, hatid ng nag-iisang liga na katotohanan sa sama-sama nating pagiging saksi. 2 araw bago pumasok ang bagong taon, umakyat na sa 107 ang naitalang insidente ng sunog ngayong Disyembre sa Metro Manila pa lang yan. Nadagdag sa talaan ang sunog ngayong gabi sa Bautista Street sa Barangay Palanan sa Makati, kung saan humigit kumulang 100 pamilya ang nawala ng tirahan. Pasado alas 8 ngayong gabi nang magsimula ang sunog at naapula lamang makalipas ang 2 oras. Napabayaang kalan ang hinihinalang pinagmula ng sunog. Abangan po ang kabuang detalye sa sunog na naganap sa Makati maya-maya lamang po. Naulit po kanina sa Olongapo ang katulad na sunog sa tindahan ng mga paputok sa Bukawi noong nakaraang taon. At tulad ng sa Bukawi, ang pinasampol na paputok sa isang customer ang lumalabas na naging mitya ng sunog. Saksi si Rafi Tima. Masayang nagpaparada ang mga nakipiyesta sa Olongapo ng umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok at pagsabog. Kasunod na ang malapelikulang eksenang ito. Anim katawang dinala sa ospital dahil sa mga tinamong sugat mula sa pagsabog. Dito sa hilera ng mga tindahan ng paputok sa gilid ng palengke nagmula ang mga pagsabog. Mabilis din namang nakaresponde ang mga bumbero. Mismong si Olongapo City Mayor James Gordon ang nangasiwa sa mga bumbero. Pero hindi naging madali ang pag-apula sa apoy. Bunsod ng napakakapal na usok sa pinagmula ng sunog. Bukod sa mga tindahan ng paputok, VCD, DVD, cellphone at mga damit, damay din ang restaurant at bakery sa unang palapag ng mansion building na ito. Tulad ng nangyari sa tindahan ng mga paputok sa Bukawi noong nakaraang taon, lumalabas na paunang investigasyon na sa pinasampol na paputok ng isang customer nagmula ang sakuna. Tumilapon daw ang sinindihang firecracker sa mga bulto ng tindang paputok. May nagsisindi ng racket. Ay ito, para sa parade. And then it went out of control. So na-apekto yung mga tindahan. Sa kabila ng sunog na pansamantalang nakaantala sa piyesta, tuloy umano ang pagsasaya ng mga taga-Olongapo. We will continue. We will fight for excellence. Okay? We keep on fighting. Hindi tayo hihinto. Mula sa Olongapo City, ako si Rafi Tima ang inyong saksi. Samantala, nagsisiksikan po ngayon sa isang abandonadong gusali ang may 3,000 pamilyang nasunugan kagabi sa Tondo, Maynila at saksi si Cesar Apolinario. Sa inabando ng building na ito, nagsisiksikan ng mga residenteng nasunugan. Nagtitiis sa ilaw na mula lamang sa iilang kandila. Si Eric, naabutan naming pinapatulog ang 1 buwang gulang na anak. Kumot po, meron. Wala na rin po, nasunog. Wala rin kumot. Nasunog na rin. O paano yung baby? Baka ginawin mamaya. Yung mga damit na lang po pang Ang tataklob nyo. Sa kartong ito na lamang magkakasya ang mag-ama na natupok ang halos lahat ng kagamitan sa sunog. Wala ring naisalbang gamit si Lovely pero nasagip niya ang 2 anak. Problema niya ngayon, kasamang natupok ang perang inipon-ipon pang medyanoche sana. Wala kayong na-save na pera? Wala po. Nasunog din? Nasunog po lahat, pati yung mga gamit namin. Ang problema ng mga evacuee rito, walang kuryente kaya hindi nila magamit ang electric fan. Wala ring supply ng tubig. Ang kapaligiran, madumi. Basa ang simento at puro basura. Ang ilan todo paypay sa pagpapatulog sa mga bata. Kahit may katabing basura, nagtitiis na lang ang iba. Kasama sila sa may 3,000 pamilyang nawala ng bahay nang magkasunog pasado alas 9 kagabi sa Sitio Happy Land, Barangay 105 sa Tondo, Maynila.
Tumagal ng 3 oras ang sunog na umabot sa Task Force Bravo. Wala pa ring linaw kung ano ang sanhi ng sunog pero isa sa tinitingnan posibleng pinagulan ng sunog ang paputok o di kaya'y natumbang kandila o gasera dahil walang kuryente sa lugar. Problema ngayon ng mga residente kung paano sasalubungin ang bagong taon dahil natupok na ang kanilang tirahan. Kung magbalakman kami, wala naman kami magagastos. Matutulog na lang kami doon sa lilipatan namin. Ako si Cesar Apolinario, ang inyong saksi. At sa kabila ng mga kaliwat ka ng sunog at inaasahang mabibiktima ng paputok, hindi pa rin paawat ang ilan sa mga kababayan natin sa nakagawaan ng pagsalubong sa bagong taon. At sa Bocaue, Bulacan, kahit nagtaas ang presyo, malakas pa rin po ang benta ng mga pailaw at paputok. Live mula sa Bocaue, Bulacan, saksi si Susan Enriquez. Susan! Vicky, malalim na ang gabi pero walang patid ang dating ng mga mamimili ng paputok dito sa Bocaue, Bulacan. At dahil in demand, tumaas na ang presyo ng mga pailaw at paputok. Kumpara ng isang taon, mas malakas daw ngayon ang benta. Ngayong araw lang, dumagsa ang mga mamimili kaya bigla rin ang pagtaas sa presyo ng mga paputok. Gaya na lang ng 5,000 round ng sawa na dating 800 pesos, ngayon 1,500 na. Yung Quitties, oo, kahapon 250. Ngayon, mabibili na siya 4 pesos. Ang maliit na ordinary fountain, dating 30 pesos kada piraso, ngayon 45 pesos na. Ang dating 20 pesos kada pirasong trompilyo, ngayon 25 pesos na rin. Ang sinturon ni Judas, dating 25, pero ngayon 30 pesos na. Hindi naman nagbago ang presyo ng Roman candle na 25 pesos kada isa. Mas mahal naman ang mga imported na paputok tulad na lang ng tinatawag na Dragon, nasa 550 pesos. Pero ang mga mamimili, kahit masakit na sa bulsa, ayaw paawat. Ang mga dumayo pa sa Bocaue para mamili, kahit naghihimutok sa inabutang presyo, di natinag sa pagbili. Medyo mahal po. Mahal. Kasi noon nung nakaraang taon nakukuha lang namin 25 pesos. Ngayon 40 na. Dumayo kami, Batangas, para bumili lamang ng paputok dito. Mahal din pala eh. Hindi po pwede. Kailangan may paputok. Lalo na pagka madaling araw na dapat may paputok. Vicky, karamihan sa mga tindahan dito ay 24 oras na bukas para samantalahin ang inaasahan pang pagdagsa ng mga mamimili mula mamayang madaling araw hanggang bukas pa. At sakaling dumagsa pa nga ang mga mamimili at maubusan na ng paputok, posibleng tumaas pa lalo ang presyo. Pero kung medyo bukas kumaunti na lamang yung mga dadayo dito sa Bocaue, Bulacan at marami pa yung supply ng mga paputok, malaki rin naman ang posibilidad na bumaba na ang presyo nito. Live mula rito sa Bocaue, Bulacan, ako si Susan Enriquez, ang inyong saksi. Samantala, eksakto 5 taon mula nang maganap ang tinaguriang Rizal Day bombing, walang terorismong naganap sa Metro Manila. Pero may nasabat na hinihinalang sangkap sa pampasabog na tinangka umanong ipuslit sa isang super ferry na biyaheng Zamboanga. Saksi si Michael Fahatin. Pasado alas 6 ng gabi nang tigilan ng mga rumoron ng K9 unit ng Task Force Sea Marshal ang mga bagaheng ito ng 5 pasahero ng Super Ferry 16 sa Eva Macapagal Port sa Maynila. Nang buksan isa sa mga bag, natagpuan isang plastic na hinihinalang naglalaman ng sangkap ng papasabog. Tumanggi ang Philippine Coast Guard na iharap sa kamera ang 5 Pilipinong suspect. Ngunit ayon daw sa mga suspect, lupa lamang na galing umanong Malaysia ang laman ng plastic. Nakausap ko sa cellphone si Commodore Wilfredo Tamayo, Commander ng Task Force Sea Marshal ng National Capital Region. At sinabi nitong hawak na ng crime lab ng Krame ang laman ng plastic upang suriin ang chemical composition ng naturang lupa na itsurang C4. Ito nga ang nakalog sa logbook ng Philippine Coast Guard na umano'y nakuha sa 5 pasahero ng barko at ipapaalam daw sa publiko kung positibong resulta na eksaminasyon sa laman ng plastic. Tumuloy naman ang biyahe ng Super Ferry matapos ang insidente habang nakadetine pa ang 5 suspect sa Philippine Coast Guard sa Maynila. Michael Fahatin, ang inyong saksi. Doble higpit naman ang ipinatutupad na seguridad sa mga bus terminal sa patuloy na pagdagsa ng mga paluwa sa probinsya para sa bagong taon. At bukod sa mga pulis, nagpakalat din ng mga bomb-sniffing dog. At hindi lang mga bomba ang hinaharang. Hindi rin pinalulusot ang mga paputok na bitbit ng mga pasahero sa kanilang mga bagahe. At sa ika-5 anibersaryo ng Rizal Day bombings, lalong pinaigting ang seguridad sa LRT at MRT. Saksi si Rauna Crisostomo. December 30, 2000 nang saklutin ng takot ang Metro Manila dahil sa sunod-sunod na pagsabog. Baka na umano ng teroristang grupong Jamaya Islamia.
Binomba ang Plaza Ferguson sa Malate, Manila. Isang pampasaherong bus na bumabiyahe sa Cubao ang pinasabog din. Isang bomba naman ang sumabog sa tapat ng isang hotel sa Makati kung saan isang pulis ang namatay. Pero pinakamadugo ang naganap ng pagsabog sa LRT Blumentritt Station kung saan 22 katao ang namatay habang mahigit 100 naman ang nasugatan. Kaya naman sa ika-5 taong pag-alala sa nangyari, todo inspeksyon kanina ang mga pulis at security guards dito sa stasyon. Ayaw na kasi nilang maulit pa ang nangyaring pagsabog dito. Mabusisi nilang ininspeksyon ng mga gamit ng mga pasahero. May bomb sniffing dog pa sila para masigurong walang bomba sa lugar. Yung mga tao po namin hindi namin pinag-break para lang po masiguro namin ang kasiguruhan ng mga pasahero ng LRT sapagkat pati rin po kami, yung pamilya namin, nasakay rin po dito. Nasaksihan ng tinderong si Mang Bayani ang pagsabog sa LRT. Hanggang ngayon, sariwa pa rin sa kanya ang pangyayari. Merong nagwawala, sugatan sila pero nagwawala sila. Merong halos hindi na makausap. Pati nga ako, hindi ko na rin nakayanan nung makita kong mga nakagandosay na tao eh. Pero ang mga pasahero, tila di na nababahala pa sa nangyari noon. Yung aksidente, alam mo, maski nanasan ka, pwede dumating kaya okay lang. Nasanay na rin kami. Pabalik-balik ang Quiapo, Baklaran. Nakiusap naman ang mga pulis, naway maging mapagmatsyag din ang mga pasahero sa paligid. At kapag may napansing gamit na walang may-ari, agad daw itong i-report sa mga pulis at security officer. Huwag din daw baliwalain ang mga nakapaskil na wanted list at information poster sa mga stasyon. Maari raw kasi nila itong magamit sa oras ng pangangailangan. Ako si Rauna Crisostomo, ang inyong saksi. Samantala, pinangunahan kanina ni Pangulong Arroyo sa Baguio City ang paggunita sa ika-100 at 9 anibersaryo ng kamatayan ni Jose Rizal. Sinamahan ang Pangulo ni First Gentleman Mike Arroyo at ng mga lokal na opisyal ng lungsod. Alinsunod sa tradisyon, itinaas ang bandila ng Pilipinas at pagkatapos ay inilagay sa half-mast. Sa kanyang talumpati, nanawagan ng Pangulo sa kabataan na tularan ang mga halimbawa at turo ng pambansang bayani. Sa monumento naman ni Rizal sa Luneta, pinangunahan ni Manila Mayor Lito Atienza at DFA Secretary Alberto Romulo ang pag-aalay ng bulaklak at flag raising ceremony. Saksihan sa aming pagbabalik. Mula pulis krame hanggang sundalo sa Zamboanga, binusala na ang mga baril. Armas ng mga pulis sa Baguio, mismong ang Pangulo ang nagselyo. 50 sentimo kada litrong oil price rollback, sisimulan ng Eastern Petroleum alas 10 bukas ng gabi. Balitang hatid na nag-iisang liga na katotohanan. Sasama-sama nating pagiging saksi. All out po ang Opland silent gun mula sa mga pulis sa Campo Crame hanggang mga sundalo sa Southern Command sa Zamboanga. Mismong si Pangulong Arroyo naman ang nanguna sa pagseselyo ng mga pulis sa Baguio. Bilang bahagi pa rin yan ng pagtitiyak na mapipigilan ang pagpapaputok ng baril sa pagsalubong sa bagong taon. Saksi si Carlo Lorenzo. Sa Baguio mismo sina Pangulong Gloria Arroyo at PNP Chief Arturo Lumibaw ang nanguna sa pagseselyo ng baril ng mga pulis. He is part of our continuation to make sure that we have a safe New Year's Eve. Maging mga security guard at mga sibilyang miyembro ng pro-gun ay naglagay din ng tape sa dulo ng kanilang mga baril. Tumalima rin sa tradisyon ang mga pulis ng Crame kanina. Sa Zamboanga naman, sinelyuhan na rin ang mga baril ng mga sundalo ng AFP Southern Command. Sa January 1, inspeksyonin ng tape sa mga baril bago tanggalin. Malalaman daw ng mga opisyal kung talagang hindi napakailaman ng selyo dahil nilalagyan ito ng initial ng kanilang hepe. At para lalong makasiguro, inilunsad na rin ng NCRPO ang Opland Silent Guns. Sa ilalim nito, ididikit ang sign na ito sa lahat ng police vehicle sa Metro Manila bilang paalala sa lahat ng makakabasa na huwag magpaputok ng baril sa pagsalubong sa bagong taon. Itong araw na ito, hanggang sa New Year's Eve, ang ating mga baril ay dapat tahimik. Ako si Carlo Lorenzo, ang inyong saksi. At good news naman po tayo mga kapuso. May New Year's gift ang mga kumpanya ng langis. 50 centavos kada litrong oil price rollback. Pagsapit po ng hating gabi ng January 1, ipatutupad ang rollback ng karamihan ng mga oil company. Pero ang Eastern Petroleum, mas maaga ang bawas presyo. Bukas na po yan, alas 10 ng gabi. Kung magpapatuloy raw ang pagbaba ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado, posibleng maging lingguhan pa raw ang oil price rollback. Labis naman itong ikinatuwa ni Pangulong Arroyo. Alright. 50 centavos per liter. Okay. Well, thank you, and that's the I would say that that's the result of the good peso exchange rate that comes from
to overseas remittances. Samantala sa patuloy na investigasyon ng mga otoridad, lalo raw tumibay ang anggulong hidwaan sa negosyo ang motibo sa pang-aambush sa Malabon kahapon. Nailabas na rin po ang artist sketch ng 2 sa 8 suspect. Saksi si June Veneracion. Inabutan pa namin ginagawa ang artist sketch ng isa sa mga suspect sa pananambang kahapon sa convoy ng isang milyonaryang negosyante sa Malabon. Ang isa sa mga nakaligtas sa ambush ang nagbigay ng description ng suspect. Ito raw ang nakapatay sa driver ng Nissan Sentra at nakasugat sa mayamang fish dealer na si Alicia Ordinario na siya umanong target ng pananambang. May artist sketch din ng isang babaeng suspect na nagsilbi umanong lookout. Hindi bababa sa 8 suspect ang target ngayon ng manhunt operation ng pulis. Inilabas din ng Malabon PNP ang nakuhang detalyadong plano ng ambush mula sa napatay na suspect na hinihinalang leader ng grupo. Alas 8:30 ng umaga, nakadeploy na umano ang mga suspect sa kaliwang kanto ng MH Del Pilar at Sanchez Street. Alas 9:30, isa-isa na silang lumipat sa kabilang bahagi ng kalye bago magkanya-kanya ng pwesto sa kanang bahagi ng Sanchez Street. May nakapwestong lookout sa may mataas na bahagi ng kalye na siyang nagbigay ng go signal sa pamamagitan ng paghawi ng kanyang buhok. Pagkatapos, pinaulan na ng bala ang convoy ng Starix at Sentra bandang alas 10 ng umaga. Pinractice para ang plano bago isinagawa kahapon. Nakikita natin professional, saka malalakas ang loob, no? Sensing sa dami nila, 4 yung nakasakay sa kotse, 6 yung sa Starex, 10 bale yung grupo ni Alice na nagbibiyahe pa uwi. Tapos, puro short lang ang ginamit, puro halos 45 lahat, no? So, doon natin makikita na ano talaga, bihasa sila sa ganitong trabaho. Dahil walang nakuhang pera mula sa milyonaryang biktima, mas kumbinsido ngayon ang Malabon PNP na business rivalry ang motibo ng pananambang. Lalo pat may nakuha silang impormasyon na matagal nang may banta sa buhay ang inambush na negosyante. June Veneracion ang inyong saksi. Saksihan sa aming pagbabalik, fireworks display ng Australia nagkampiyon sa katatapos lamang na World Pyro Olympics. At ang mala Oscars na awards night ng GMA News and Public Affairs sa New Year. Balitang hatid na nag-iisang liga na katotohanan sa sama-sama nating pagiging saksi. Makulay na natapos ang World Pyro Olympics ngayong gabi at ang itinanghal na kampiyon, ang fireworks display ng Australia. Saksi si Evan Mayrina. Mistulang umuulan ng bituin ang fireworks display sa huling gabi ng World Pyro Olympics sa Esplanade Pasay kanina. Unang nagpasayaw ng pailaw ang United Arab Emirates. Tuwang-tuwa ang libu-libong nanood. The fireworks is so nice. So big and some are small. Ngayon lang kami nakakita ng ganito kaganda, fireworks. Nagmistulang malawak na picnic ground naman ang Esplanade sa dami ng mga mag-anak at magbabarkadang nagtipon dito para manood. Ang pamilyang ito, nagdala pa ng tent. Perfect attendance sila sa World Pyro Olympics na nagsimula noon pang Lunes ng gabi. Inaantay namin yung para sa atin ngayon, pang Pilipinas na. Siyempre, bansa natin ito, kaya yun ang... Naganap din ngayong gabi ang pinakaabangan, ang Fellowship of Fire sa pangunguna ng Pilipinas na bilang host country ay di kasali sa kompetisyon. Siyam na bansa naglaban-laban sa World Pyro Olympics, ang China, Australia, Russian Federation, Korea, UK, USA, Australia, South Africa, Germany at UAE. At ang tinanghal na World Pyro Olympics champion, the Commonwealth of Australia. Mabuhay ang Australia. Pero ang pinakapanalo sa World Pyro Olympics ay ang libu-libong Pilipino na naaliw, namangha, natuwa at nakangiting sasalubong sa bagong taon. Happy New Year! Happy New Year! Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Sa ibang balita, libo-libong peking VCD covers ng pelikulang Mulawin at Exodus ang nasamsam kanina ng mga operatiba ng Optica Media Board. Ito ay matapos salakayin ang 2 printing house sa may gagalangin sa Tondo, Maynila. Arestado ang may-ari ng printing house na si Jose Yap, isang Chinese national. Ang mga peking VCD cover na ito ang ginagamit sa mga pirated na VCD at DVD.
Ginulat naman ng bida ng Mulawin the Movie na si Richard Gutierrez ang mga manunood sa iba't ibang sinehan kanina. Personal na nag-ikot si Aguiluz para pasalamatan ang mga tumangkilik sa kanilang pelikula. At asahan daw na sa January 1, muling bibisita sa mga SM Cinema ang cast ng Mulawin the Movie. Samantala, happy rin sina Senador Bong Revilla at Vic Soto sa naging resulta sa takilya ng Exodus at Enteng Kabisote Part 2. Magandang senyales daw kasi ito ng unti-unting pagbangon ng movie industry. Samantala, isang mala-Oscars na awards night ang ihahatid sa inyo mga kapuso ng GMA News and Public Affairs sa unang araw ng bagong taon. Ito ay mapapanood nyo sa linggo matapos lamang ang programang Daddy Didodu. Papadala na lang namin sa kanya. Tampok po kaming mga kapuso ninyo dito sa GMA News and Public Affairs at iisa-isahin namin ang mga wagi at hindi waging personalidad at pangyayari sa patapos ng taon. At balikan po natin ang ulat kaugnay sa sunog sa Palanan, Makati na tumagal ng humigit kumulang 2 oras at tumupok sa tirahan ng may 100 pamilya. Saksi si JP Soriano. Naglalagablab ang eksenang inabutan namin sa Bautista Street, Barangay Palanan, Makati dakong alas 8 ng gabi kanina. Nanlilisik at naglalakihan ng apoy na mabilis tumamon sa mga kabahayan. Ang mga residente hindi magkamayaw sa pagsalba sa kanilang mga kagamitan. Mga 50 to 60. 50 to 60 families, Kasi tagusan ito eh. Saan mo kaya nag-umpisa? Yan ay under investigation pa. Kasi hindi naman tayo pwede mag-conclude eh. Pasado alas 10 na ng gabi na matuluyang maapula ang sunog at tuluyang ideklarang fire out ng Makati Fire. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Hinala naman ng mga residente isang naiwang kala ng sanhi ng sunog. Sabi nila may naglaro daw ng apoy yung bata, may nagsaing na iwanan. Sa bilis daw ng pagkalat ng apoy, halos walang naisalbang ang mga residente sa kanilang mga naabong tahanan. Pero itong si Alma Crisostomo, nakuha pa raw balikan ang mga prutas na binili niya para sa kanilang medianoche. Sadip daw na swerte ang kamakuha, trahedya ang inyani niya. Kung nasunog yung bahay ninyo, paano yung medianoche ninyo at saka pagsunog po sa bagong taon? Ewan po namin, hindi pa namin alam kung ano gagawin namin. Bahala na lang ang Diyos sa amin. Problema ngayon ng mga residente ang matutuluyan, lalo pat bisperas na ng bagong taon. Si Lola Lilia dito na lamang sa tapat na nasunog nilang bahay magpapalipas ng gabi. Sana naman, kahit paano maibalik ang bahay namin, makatayo kami kahit man lang maliit. Katulad ni Aling Lilia, may ilang pamilyang ayaw umalis sa lugar sa pag-asang makakabangong muli. Ang ibang pamilya naman sa basketball court ng barangay na pansamantalang lalagi. JP Soriano ang inyong saksi. Saksihan sa aming pagbabalik. Ang mga modernong kanyon ng mga Caviteño na sasalubong sa taong 2006 tampok sa side trip ni Howie Severino. Balitang hatid na nag-iisang liga ng katotohanan sa sama-sama nating pagiging saksi. Naku, taon-taon na lang po hindi nawawala ang mga nadidisgrasya ng mga paputok. Pero sa Cavite, mga putok ng kanyon ang sasalubong sa bagong taon. Malakas ang dating pero higit daw naligtas kesa sa mga nakagawang paputok. Kilalanin po natin ang bagong bida ng bagong taon sa side trip ni Howie Severino. Sa dating tahanan ni Emilio Aguinaldo, muling nabuhay ang mga kanyon. Okay. Bagay siguro na nauso itong mga kanyon nila dito sa Kawit, Cavite dahil nandito yung lolo ng mga kanyon. Sa Kawit, Cavite, tila lahat ng kalalakihan naghahanda. Isa na naman kaya ito, himagsikan? Sa isang tagong lugar, ginagawa ang mga armas. Bumibili talaga kayo mga baril, yung mga laruan na baril, tapos kinakabit nyo rin. Wow, mayroon pang... Gano'ng katagal gawin yung isa? Minsan mga 2 araw. 2 araw ang isa? 250 ang benta ng pinakamurang baril at may umaabot ng 600. Parang Thompson, ano? Ano ho yan? Kanyo no, arko lang ang balak. Di pala mga tunay na armas, kundi mga paputok para sa pagsalubong sa bagong taon. Ayaw mo na magpaputok na may pulbura. Delikado eh. Walang disgrasya ito, hindi katulad ng labintador.
Gawa sa tubong PVC at mga ordinaryong lighter ang mga baril at kanyon. Ang pinakabala naman, katiting lang ng denatured alcohol. Ikaw, mas gusto mo ba to kaysa yung paputok na may pulbura? Yung paputok na may pulbura, papayagan mo rin siya? Hindi ko. Bakit? Kasi karamihan kasi na ano yung mga kamay na nasusunog, napuputukan. Ano, bigyan na kayo? Mas ligtas man, may inam pa rin daw ang mag-ingat. Okay, kung di mo kaya bumili ng kanyon, bumili ka na lang ng puto at isa, dalawa, tatlo. Ako po si Howie Severino para sa Side Trip sa Saksi. At muli po mga kapuso, tulad po ng wish ni Howie, paalala lang po, gawin po nating payapa at ligtas ang ating pagsalubong sa bagong taon para happy po tayong lahat. At mula po sa amin dito sa GMA News and Public Affairs, Happy New Year po mga kapuso. At susunod na po ang emergency. Yan ang mga pangyaring higit pa sa mga balita, siniyasat ng inyong liga ng katotohanan. Sa ngalan ng aking partner na si Arnold Clavio, ako po yung kapuso, Vicky Morales, hatid namin ay pagbabalitang walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Hanggang bukas po, sama-sama tayong magiging ready na tayong lahat. Saksi!